Magsimula na, tayo-tayong lahat. At pasimulan po natin ang ating fellowship sa awitan. Sige po. Wala daw tao sa tao. Okay, let's enjoy our fellowship. Susunod lang po yung mga wala. Yan. Mahirap po kasi hanapin yung Amen. wala eh. Kaya hindi natin nahanap yung totoo kasi hinahanap natin yung wala. Okay. Amen. Ano muna tayo? Action song muna tayo. Awitin natin. Awitin natin. Ako ay masaya kapag kasama. Kakuha ba sa piano yan? Sige, find your partner. Girls to girls, boys to boys. Ladies to ladies, men to men. Men, ikaw RG. Dito tayo, brother RG. Brother Matthew, yan, sige, smile kayo. Wala akong partner. May mga twist tayo sa ating action song. Dito ka na. Don't worry, mabilis lang pong ating program this Yan. afternoon. Kaya please bear with us para po matapos po tayo agad. Ang dami doon sa taas. Prepare nyo lang po yung Bible stand and keep on the firing line. Okay, awitin natin. Ako ay masaya kapag kasama ka. 1, 2, 3, begin! Ako ay masaya kapag kasama ka. Dapat nakangiti. Ako ay masaya kapag kasama ka. Ako ay masaya kapag kasama ka. Kapag kasama ka. Okay, dahil kayo babae to babae, lalaki to lalaki, kayakap ka. Ako ay masaya kapag kayakap ka. Amen. Okay. 1, 2, 3, let's begin. Ako ay masaya kapag kayakap ka. Ako ay masaya kapag kayakap ka. Agbay lang naman yan Masaya kapag kayakap ka. Kapag kayakap, yakap ka. Okay, ka-shake hands. Ako ay masaya kapag ka-shake hands ka. Ako ay masaya kapag ka-shake hands ka. Ako ay masaya kapag ka-shake hands ka. Kapag ka-shake hands ka. Okay, ka-high five. Ako ay masaya kapag ka-high five ka. Ako ay masaya kapag ka-high five ka. Ako ay masaya kapag ka-high five ka. Kapag ka-high five ka. Okay, kabewang. Ako ay masaya kapag kabewang ka. Ako ay masaya kapag kabewang ka. Ako ay masaya kapag kabewang ka. Kapag kabewang ka. Okay, kaaway ka. Yung maganda, hindi masaya. Mali yan, brother. Dapat wag tayo maging masaya kapag kaaway. Kaya akala ko may magre-react na masaya sa kaaway Okay, awitin po natin the Bible stand. Kasi that is our foundation as a Christian and also, walang action yan. Kunin yung mga Bible ninyo, okay? And the first sentence now, ready? Sing! The Bible stands like a rock, undaunted made the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, it may glow in the life sublime. The Bible stands though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stand. Before we proceed sa ating second stanza, the main reason bakit po maraming Kristiyano ang bumabagsak sa buhay, because ang pundasyon hindi salita ng Diyos. Amen. They know the truth. Okay? They know the truth, but dahil hindi salita ng Diyos ang kanilang pundasyon, it's hard for them to apply what is the truth. Lahat po tayo, kaya nga, blessing ang young people na nagpapatuloy sa paglilingkod at nagpapatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya huwag niyo po yung baliwalain kapag tayo sinaway ng salita ng Diyos. Be blessed. Be positive. Lahat tayo lalago. At ang paglago po natin
ay matatagpuan lamang sa salita ng Diyos. Okay, on the last. The Bible stands like a mountain towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted, and Destroyed. it they never can. Sing on, awit! The Bible stands though the hills may tumble, it were firm. Listen, when the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stand. Amen. At sa ating ikalawang awitin po natin, keep on the firing line. Amen. Ayun, dapat, lahat tayo umawit. Just sing for the glory of the Lord. Amen. Okay, the first sense now, ready, sing. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. Yun, dapat yan yung mas makita sa atin. There are many dangers that we all must face. If with eyes of fighting, it is no disgrace. Coward in the service, he will find no place. So keep on the firing line. You must fight and be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Now, before we proceed once again, sa ating second stanza, actually, yung pagiging keep on o yung pagiging on fire sa gawain, saan po yung magsisimula? If we are filled and if we are led by the Spirit. Kaya di ba may kanta, give me oil in my lamp, keep me burning. Tama? Di ba? What is the illustration dun ng oil? Holy Spirit. Kaya yan yung kailangan natin sa paglilingkod. And also, like this fellowship. Kasi bakit po ang fellowship nagiging boring? Bakit po ang mga ministries nagiging boring sa atin? Because we are not filled by the Holy Spirit. Amen. Bakit? Kaya nga, hindi maganda yung dating sa atin, even though yung salita naman ng Diyos yung pinipreach, tama? Pero because we are not led and filled by the Spirit, nagiging boring. Kaya, nawa, iyon yung ipanalangin natin. Ma-filled tayo, maging led tayo, and maging full tayo ng Holy Spirit. Amen? Awitin natin, second stanza now. God will only use the soldier he can trust. Keep on the firing line. If you wear a crown, then bear the cross you must. Keep on the firing line. Awit, awit! Life is but to labor for the master dear. Help to banish evil and to spread good cheer. Great you'll be rewarded for your service here. So keep on the firing line. You must fight and be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Amen. Praise the Lord. And tinatawagan po si Brother Ellie and Brother RG. Tama? Ay, Sister Judy Ann pala. Okay, maaari na po kayong makaupo at kasi papatayon din naman kayo eh. Okay, tinatawagan po namin si Brother RG para sa opening prayer. Amen. Hello. Okay, pray po tayo. Ama naming Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Muli kami po'y nagpapasalamat sa iyong biyaya at presensya po sa aming buhay. At sa Panginoon, sa time na ito, Panginoon, dalangin po namin ang iyong paggabay at pangunguna po, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay ikaw po ang malugod sa gawain po na ito, na ang mga young people o YP, Panginoon, na ikaw po ang siyang manguna ng bawat isa. Ikaw po yung mag-bless ng iyong salita, Panginoon, ang maging sandigan
maging sandalan, maging hakbangan, Panginoon. Saan man po kami dalhin, ikaw po ang patuloy na malugod, Panginoon. At sa magaganap po, Panginoon, na gawain, ito po, Panginoon, fellowship, ikaw po ang patuloy na malugod. Ikaw po ang patuloy na gumabay. Ito po't samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan. Okay, maraming salamat, Brother RJ. At ngayon, dadako na tayo sa games. Yun! Games. Ang tanong, Anong tanong? ready na ba kayo? Alam nyo, may tawag sa game na to eh. Ang tawag sa game niya ay magtiwala ka. Hi! Manahimik kayo. Magtiwala ka. Kaya, tawagin na natin yung magpapalaro ngayon. Sino magpapalaro sa atin ngayon? Brother Eli. Ang magpapalaro sa atin ngayong araw ay si Ate Mel. Okay, tinatawagan po natin si Sister Amen. Mel. Yan. O, di ba nakikita niya ako dito kapag may gagawin? Okay, so, hindi ko alam yung name ng lahat ng groups, honestly. So, sabihin mo na lang, Teacher Jude, sino yung mga groups? Ay, ano pala, Jude? Sorry na, nasanay. Ano yung mga pangalan ng groups? Kung tinawag niya yung name, pakitaas na lang ng kamay. Sige. Okay, tawagin natin yung O, di ba? Di mo din alam? Group 1! Okay, sige. Kaya mo yan, sis. Servus. Servus. Oh. O, taas Sino kamay yung po, servus lahat na. dito? Okay. Kayo Tapos, ay 4 and ano, per 5. group ba dapat sila? Dapat malaman ko muna yung numbers. Okay. Okay, next group ay Atos. 3 lang. Ay, 4. Okay, next. Sino pa? Arya. Okay, yung ilan? Okay, so dahil hindi tayo pantay at yung game natin ay sobrang saya, so lahat po ng girls punta doon sa side na yon at lahat po ng boys dito sa side na yan. Ayan, sige na po, tayo na lahat ng boys at lahat ng girls. Okay, pati yung Deborah group pwede din po sumali. Okay, so yung game natin ay tinatawag na Group Yourselves. Okay? Oh, madali lang to ha. Group yourselves. Pero ito ay panimula lang para mabuo natin yung group na kailangan. Okay? So lahat ng boys po, hindi yan makukomplete mamaya. Kailangan Boys, natin kayo ng lahat tatlong po. group. Brother EJ. Ayan. So, group yourselves EJ. into... Hindi, kailangan nga lahat. Okay lang yun. Okay lang kung sobra. Ayan, group yourselves into 2. Ayan, tanggapin nyo sa Iniel. Huwag Okay, kayong group mahiya. yourselves into 2. Lahat mayroon na. Group yourselves into 4. 4 lang, 4. Huwag kayong sumobra. 4 lang, 4. Okay. O, wag mo na mag-out. Group yourselves into 10. Ayan, so 10 po. Ang lahat ng Alam nyo yung boys talagang 10 lang, 10. O, bilang po ng maayos, dapat 10 lang kayo. Kung kulang yung groupmates nyo, taas kamay. O, 10 lang girls, 10. Kaya Matt, sali ka na lang daw. O, sino? Complete na ba yon yung group na yon? 10 na kayo? Kulang pa ng isa doon. Punta isa doon. 2, 4, Wala 6, kasi. 7. Kulang din kayo. Punta doon ng isa. Dali na. Wala pa namang mananalo. Ayan, sa girls. Wait lang ha, wag umalis sa group ha. Sa girls, sino yung 10 na? Ayan, o lahat kayo, magsama kayo nitong boys. Dali na, o 3 groups tayong lahat ha. Oy,
Excited na kayo niyan. O, lahat ng girls, dali. Walang mangyayari. Pero sobra sila Sorry. ng isa. O, tingnan natin. Kung may sobra ng isa, dapat may mag-out na isa. Umupo na lang yung siyempre. Deborah. Yung O, 10 lang. Yung 10 Deborah lang, lang, ha? yung Deborah. Isang Deborah lang uupo. Yung mga babae to. O, dali na. Sino na yung complete? Sobra. Sige. Okay, so fall in line please. Yung 10 na sila, mag-fall in line kayo. Teacher Jude, pwede mo ba akong tulungan? Okay, fall in line. Ayan, maayos na line ha. Okay. So, mayroon tayo ditong face mask. Okay? Ilalagay nyo to sa mata nyo. Pero sa bawat group, mag-fall in line muna, baka hindi maintindihan yung instruction eh. Ayan, walang hindi ganyan. Okay, dapat mayroong isang leader sa isang group. Mayroon na ba? Ayan, yung leader na yon ay dapat nasa pinakalikod. Ayan, sa pinakalikod yung leader ha. Tapos, kumuha kayo ng 10 na face mask. Ay, 9 lang pala, 9. Pakibilisan po. Opo, kumuha po. Yan, dali, bilis. Yan, 9. Ito na. Kuha, 9. 9 lang ha. Hindi kasama yung leader. Pakibigyan. Okay, sino na yung may leader na? Pakitaas kamay. Taas kamay, yung maglilid sa group. Sa group na yan, sino? Sino po sa group dito? Ay, ang tagal mag-decide ng boys. Sino siya? Okay, dito, sino yung maglilid? Ikaw? Okay, dito po. Okay, so ganito ang gagawin namin. Mayroon kami ditong mga bagay na isi-spread around the church. Oo, ayan. So, mayroon tong iba't ibang amount. May 1,000, may 1 million. Ayan. Wait lang. So, mayroon tong points, yung bawat bagay, okay? So, ang gagawin nyo po, dito makikita kung gaano kayo ka-united as a group. At kung gaano ka mayroong tiwala yung leader sa kanyang mga teammates. Okay? So, dito makikita yung unity as a group, yung trust, di ba? Magtiwala ka ng leader sa kanyang groupmates at ng groupmates sa kanyang leaders. Okay? Naintindihan nyo ba? Ay, grabe ang ingay. Okay. So, yung game na to ay non-voice. Ibig sabihin, walang maingay, walang magsasalita, walang mag-i-instruct. Action lang ang gagawin. Paano yon? Okay, yung pinaka-leader sa likod, siya ang mag-guide sa kanyang mga members kung anong gagawin. Okay, like for example, pupunta sa right. So, yung pinaka nasa likod, siya ang maglilid sa pinaka-unahan. So, ang gagawin niya, pag pupunta sa right, dapat ito yung itatap. Pag pupunta naman sa left, dito yung itatap. Kapag naman straight lang, dalawa. O kapag nandoon na sa harap, yung bagay na kukunin, dapat itap niya ito. Wag niyong babatukan ha. Itap lang para alam niya na bababa na siya at kunin na yung bagay na kailangan niyang kunin. Yes, bahala kayo kung anong strategy yung gagawin nyo ha. Kasi marami to. Ayan, ikakalat namin dito sa unahan. Okay, sige, fall in line na, fall in line, dali. 1, 2. Yung maglilid, dapat walang face mask sa mata ha. Sa mata po yan ilalagay, hindi sa bibig at ilong.
Sa mata po, ika-cover yung eyes nyo. Oo, 5 minutes lang itong game natin. Okay? 5 minutes. Pwede pa ano ng timer natin, sir? Okay. O, lahat mag-cover na ng mata maliban sa leader. Pwede paki-move pa backward. Move backward. Dali na, atras. O, go. Tapos, shh. Ay, boys. Ayan. Okay, okay na, okay na. Okay, shirt. O, maglagay na ng cover sa mata. Maglagay na. Oy, wag madaya, ha? I can't see you, but God can see you. Ayan, lagay na siya. Tulungan mo ako, Iro. Wag, ilagay na yung cover sa mata. Oh. Sige na. Okay, teka lang. Tumalikod muna lahat. Dali. 1. Talikod lahat. Kasi maglalagay na kami. Dapat nakalagay na sa mata yung mga face mask. Nakalagay na sa mata. Meron ba to? Okay, handa na ba kayo? O, ang lahat ng handa na, umikot ng 3 times. Ready now. 1. Ikot lahat. 2. 3. O, harap na dito ha. Okay, lahat ng leader, hawak sa balikat ng member. O, dapat lahat nakahawak ng maayos yan ha. Ayan. Okay, itatap lang yung left, right, tapos double tap at saka sa head. Okay? Handa na ba kayo? Ready now! Walang maingay. Oh, madidisqualified yung maingay, ha? Oh, ready now. Go. Go. Hoy! Ay! Uy! Shh, walang magsasalita. Instruction leader. Instruction. Ay, naku. Ano ba? Woo! Okay. O, sige. Go. Leader, go. Uy, hindi nasunod ng instruction yung iba. Naku. Wala pong magsasalita at walang mambabatok. Anong instruction mo? Bilisan mo. Ayan ha. Nagkakagulo sila. Bawal gumamit ng ipinagbabawal na teknik. Oh! Oh my goodness. Walang magsasalita at Go! walang Uy! mambabatok. Girls! Huwag niyong hitaan sa balikat. Only guide. Ha? Only Ano? guide. The members. Oo, lahat gagalaw. Oo. O sige, ulitin nyo. Okay lang, o go. O walang maghihiwalay ha, walang hihiwalay sa group mates. Walang hihiwalay. O kailangan dito, united. United, instruction, leader, maayos na na guidance. Ongoing po ba ang Sa time member natin? niya. Hindi nyo pa nakuha yung 20 Time check pesos. Uy, ayan na, ang dami! Nasa paan nyo na! Time Uy, check po natin. yung fan ko! Uy, grabe sila, B. Concentrate dapat yan. Hindi kayo magiging
Hala, nagsama na yung dalawang group. Instruction, instruction. Hindi sapat ang isa lang nakuha. Nako. Uy, nakatap na eh. Alay, wag dire-diretso. Sundin yung instruction. Oh, nakatap na. Ay, nako. Sige. Go, go, go lang. Timer, timer. Sunod din. Ay, ang dami na nilang nakuha. O, yung 20 pesos, hindi pa nakukuha. Nako, sayang din yan. Ay, nako. Ay, may nakakuha na ng fan. Oh, oh. Oy, 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 wag din yung 50 madaya. pesos. Sayang, wala pa nakakuha. Time check po. Timer. Mayroon pa ditong ano, oh, may sa girls, mayroon pang pulbo, mayroon pang Saan po ang band-aid. ating timer? O kahit kunti nakuha nyo kung yung tag 1,000 yung amount, nako. Sound check, sound. Go forward! Forward! Ay, baliktad! Ay, andyan pala yung group nila. Ayan! Ay, malapit na! Ano ba? Sana yung leader! Ayun na! Ang liit na apakan na! Ay, naku! Oy, 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 oy! Isa lang ang kukuha yung sa unahan. Madaya na sa inyo, lo. Kitang-kita. Ah, Sound check, kitang-kita sound. talaga, huling-huli, oh. Oh, may nakuha ulit sila. Okay, mayroon pa dyan. Maliit. Yung malis. Sound check, sound. Mayroon pa dito, oh. Sayang yung gintong barya. Dito. Sound. Dito, meron dito. Yung mga boys doon. Dito, Graciel. Graciel, go. Oy! Oy! Go, go, go! Oy, tap! Tap down! Tap down! Tap down! Oy, sumunod sa instruction! Ay, naku, hindi nasunod yung ibang girls. I-tap nyo down. Go, Ria! Bawal magsalita. Go! Oh, go! Again, bawal po magsalita. Go! 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 Only guidance. Sound check, sound. Ang bilis talaga. Oh, hindi pa nakuha. Oh! Uy, maliit lang kasi yan. Oh, Rachel, pinatay mo. Wala na. Ah, nakuha na. Sound check. Ang init. Okay, lahat. Kunin na yung blindfold. Okay. Okay, nakuha na lahat. Remove Oh, your ngayon. blindfolds. Teacher Jude. Okay, sa lahat ng group 1, Oh, makinig. palagay dito. Makinig po. Group Makinig. 2, dito group 1, group 2, at saka group 3. Dito kayo sa 1. 1. O, sana yung pangalawa dito. Ayan, dito yung girls. Sana yung nasa girls. Yung mga nakuha nyo, dito nyo lagay. Sound check. O, sana, ayan, nandyan. Yan ang nakuha nyo? Ha? Okay. O, sige, o, lahat, umupo na kayo. Ito total namin yung amount ng nakuha nyo. Ayan. Sige na, tandaan nyo yung group nyo ha, kasi yung prize mamaya. Okay, ide-declare ang prize bago matapos ang ating fellowship. Ide-declare kung sinong nanalo, kung sino ang mahusay.
ide-declare kung sino ang lumaban lang. Ayan. So, asa na po ang ating mga MCs? Teacher Jody? Asan ka? Okay, saglit lang Ayan. po ay binibilang na po namin yung inyong mga nabili, nabiling mga gamit. May lumalamang nga, may lumalamang. Games. Dalawang 500 do. Ayan. Habang binibilang ang ating Okay, mga may! prizes. Wait lang! Hops, wait lang. Ate Mel, kailan natin i-declare ang winner? Okay! May prize ba? Mayroon. Ang lahat ng Group 1. Oh, lahat ng group 1, nasan kayo? Pumunta na doon. Okay, ang nanalo po ngayon ay Group 1. Group Ang 1. pangalawa ay Group 2 at ang Group pangatlo 2 ay and pangatlo 3. 3. Ayan. Yes. Brother John Mark, pumunta ka na dito. Huwag ka na magmuni-muni kung aaten ka ba o hindi. Pumunta ka na dito. Isa. Ayan. May rason kung bakit nakatayo ka dyan. 2 and 3. To, group 2. Ayan. 3. Sinong 3? Sinong 3? Group 3. Ayan. So, ayan yung... Pero, mamaya nyo na i-take out yan. Kasi, so, sa ating mga special numbers, tayo po ay mag-ready na. Brother Sinel, Sister Chris Ann, Sister Abby, and Sister Raisha May. Okay, tayo na po yung Deborah para sa special number. Yan. Nag-enjoy po ba kayo sa laro natin kanina? Yan, amen. So hindi pa po tayo tapos, no? Marami po pong hinandog ang Deborah para sa inyo. Okay, tayo na po yung Deborah. Deborah class? Nasari ako sa CDM. Deborah group. Natawagan namin sila Sister Abby, Sister Christian, Sister Chris Ann, Brother Matthew, and Brother Sinel. Tsaka si Fibs, Ate Reisha. pasuyo po ng Chris Ann yun. -1. Thank Sorry, you. nagkamali. Tao lang. Grace Ann yun. Diba? There's a cross that must be finished. There's a race that must be won. There's a mission to accomplish and a battle to be won. We've been called to take the challenge by the smart and true His Son. He will give us grace to complete the race, moving forward, rising on.
us in our task. They have won the run to race. They have won the crown at last, and the lives they live remind us that all their race the time seems long. They will give the grace to complete the race through the courage to press on. Toward the hope of our high calling, toward the promise will we swing. With the strength of living giver, pressing on to victory. And for the one who's gone before us, as we lift us on. Till the race is won, till the prize is won, till we reach the finish line. For the hope of our high calling, for the promise we receive. With the strength of living given, pressing on to victory, And for the ones gone before us, as we live between our stars. Till the race is won, till the prize is won, till we reach the finish line. Race on, race on, race on Mamaya lang comment nyo ah. Ayan. Thank you po kila Sister Abby at saka kay Ate Chris Ann at Ate Rachel May. Ganun din kila Brother Sinel at Brother Matthew. Maraming salamat po sa special number. Okay, ngayon dadako na tayo sa ating tawag doon devotion. Short devotion. Pero tingnan natin kung short nga ba or mahaba. Okay. Itong sa atin ngayon, yung magde-devotion ngayon ay sino ba siya? Balita ko. Magaling daw. Malayong lugar ang pinanggalingan nito eh. Tsaka, alam mo ba malalim to mag-isip? Yun. Makata, parang Makata to. Uy, grabe kayo. Hindi to galing sa amin ha. Sabi nila, galing daw sa panahon ni Moses. Okay, ngayon, tawagin na natin si Brother Matthew. Amen. Check sound. Ayan. So, saan po pwede ilagay ito? Dalawang pambira naman pinapalad talaga, oo. Ayan. So again, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. So actually, kinakabahan ako. Kinakabahan ako, pero mabuti rin yun kaysa masaktan sa taong di ka naman gusto. Uy! Wag yun ah! Wala yun. Cut nyo sa live stream yun. Joke lang. Ayan. So, sige na nga, magsimula na nga tayo. Ayan. So, bakit? Well invested kayo. So, ayan. To formally introduce the topic. Ayan. To formally introduce the topic, ang topic po natin for today is the word committed. As napapansin nyo,
ah, nitong taon na ito, ang topic ng Group 1 ay selflessness. Tama? Nasa sa Angel. Kailangan ko ng support. Ayan. Selflessness, tama? Then, yung kina Joshua ay burden bearer. Nasaan yung burden bearer natin? Ayan. Ayan, burden bearer. And then, yung sa amin ay committed. Why? Kasi ang topic natin or ang theme natin para sa kaalaman ng lahat, especially sa hindi nakakalam, ang topic natin for this year is the servanthood. At ang focus namin sa aming mga preachings and lessons ay yung characteristics ng isang servant. So ako sa amin, sa Group 3, ang nakuha namin or ang pinili namin na characteristics ay committed. Ayan. Committed or to introduce the topic, ito. Pray muna tayo sa atin. Tayo po muna magsitayo. Tayo po muna manalangin para sa pagsisimula. Okay, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli, Panginoon, sa mapagpalang araw na ito. Salamat po sa buhay at sa kalakasang inyong ibinigay. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay inyong kinahabagan, Panginoon. Kami po ay inyong pinanatili na malakas. Salamat po sa nagdaang pananambahan, Panginoon, sa morning and afternoon service. Pinagpala po kami, Panginoon, ng inyong salita. O Lord God, sa oras na ito, kami po muli ay mag-aaral po ng inyong salita at nawa, Panginoon, ng lahat po ng mababanggit ay mapapag-aralan, Panginoon, ay ayon lamang po sa inyong kalooban. This is our prayer through Christ's most precious name. Amen. So ayan, pwede na po tayong magsihupo. By the way, buksan po natin ang ating mga Bible sa Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Ayan. Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Wait lang. Ayan, kung nandyan na kayo, say aloud amen. Ayan, so sabi ni Apostle Paul dito sa kanyang isinulat, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So, kung napapansin nyo, yung ating title ay The Marks of a Committed Servant. Paano ba natin malalaman kung ang isang lingkod ay committed or available lang? Di ba? There's a big difference between commitment and availability. Sa spelling pa lang magkaiba na. So even sa meaning, meron siyang pagkakaiba. The word committed, first slide po, next slide po. Ayan, the introduction, sa ating introduction. The word committed, ang Greek word niya po ay nakita natin. What does the word committed means? Ano ba ibig sabihin pag sinabing committed? In a biblical context, sa Romans chapter 3 verse 2, nakita ko tong verse na ito. Ang ibig sabihin ng salitang committed sa verse na ito ay nanggaling sa Greek word na ano nakalagay? I don't know kung paano i-pronounce yan. Bahala na kayo. Pero basta yan yung Greek word niya. Na ang meaning ay ano? Ayan.
To trust in Jesus or God, sabi dito, yung meaning daw ng word na committed sa verse na yan, ay sabi dito, which means to trust in Jesus or God as able to aid either in obtaining or in doing something. In short, pagtitiwala. Yan ang committed sa, ibig sabihin, sa verse na ito. Ano naman ang sinasabi ng dictionary sa word na committed? Ayon sa Webster Dictionary, nandyan din yata yan. Oh, nakita natin? O, pakibasa. Oh. Yung meaning niya sa secular dictionary, dalawa. It's either committed to a someone or partner na paborito yung topic. Ba't may napapahari dyan? Ayan. So, committed to someone or a partner. And then yung other meaning niya is for a cause. You are committed for a cause. Ibig sabihin, may matinding dahilan kung bakit kailangan mong i-commit yung sarili mo sa bagay na ito. So, ang itatopic natin ngayon is the marks of a committed servant. Some of the verses na ipapresent natin ay pamilyar na sa bawat isa sa atin. Baka nga, kahit hindi ka magbukas ng Bible, memorize mo yung ibang verses dito. Ayan. So, first point natin. Ayan, the mark of a committed servant is being what? Saved. Lahat ba tayo dito saved na? Ayan. Ephesians chapter 2, verses 8, 9, hanggang 10. Diba? Yan ang simula sa atin bilang Kristiyano. Yan ang simula ng lahat ng bagay sa atin bilang Kristiyano. Kaya tayo nakakapag-commit ng something sa Panginoon because may ikinumit na siya sa atin. And that is His life. Diba? Siya yung unang nag-commit ng kanyang buhay. Siya yung unang nagsuko ng kanyang buhay para ikaw at ako, lahat tayo, at lahat ng mga taong tatanggap sa Kanya at mananampalataya ay maligtas. That's why, ang sabi sa ating principle, sasaglit lang tayo dito sa point number 1, ano sabi sa ating principle? Sa ating principle number 1, a committed servant, of course, must be biblically saved, baptized, forgiven of his sins, and live his life unto good works. Yan yung prinsipyo na pwede nating makuha or makita sa isang committed servant. Of course, kung hindi ka ligtas, tapos maglilingkod ka, walang privilege, di ba? Wala tayong kumbaga parang gumagawa tayo ng walang kabuluhan. Naglilingkod tayo ng walang kabuluhan. Kaya napakahalaga na bago tayo maglingkod, tiyak natin 100% na tayo ay ligtas. Magsabi nga ng amen, lahat ng tiyak na ligtas. Ayan. Pag itinago mo yung amen mo, ewan ko na lang. Marami naman tayong soul winner dyan. Ayan. So, ayan yung ating point number 1. Point number 2. Punta tayo sa ating point number 2. The mark of desiring to know God more in His life. Acts chapter 22, verses 9 and 10. Ayan, to familiarize sa atin sa verse na yan, yan yung istorya
kung kailan nakakilala sa Panginoon si Saul. Si Saul na naging sino na? Si Paul. Yan yung storya. Paano natin nasabi na isa yan sa mark ng pagiging committed servant? Because nangyari sa kanya yung number 1. Siya ay naligtas. At dahil siya ay naligtas, nagtanong siya. Anong sabi ni Paul? O ni Saul? During that time, anong sabi niya? Anong tanong niya sa Panginoon? Unang tanong niya, sino ka, Panginoon? So he desires to know kung sino itong he desired to know kung sino itong nagpakita sa kanya o yung nag-reveal ng kanyang sarili. Ayun yung una niyang desire. Pangalawa niyang desire, ano ang gusto mong gawin ko? Sabi niya. Of course, kung kilala mo ang Panginoon, dapat alam mo rin kung ano gusto niya ipagawa sa'yo. Tama? Kasi pag hindi mo kilala yung pinaglilingkuran mo, imposible na malinaw din sa'yo kung bakit ka ba naglilingkod dyan sa someone na yan na hindi mo kilala. Diba? Kaya mas maganda na yung pinaglilingkuran natin ay ating kilala. Balik tayo sa meaning ng dictionary. 'Di ba? Sabi sa dictionary, o sige, lagay natin sa context ng pag-ibig. Gusto nyo eh. Ayan, sabi ng dictionary, kailangan daw yung word na committed, I pledge to someone or partner. Imposible namang hindi mo kikilalanin yan. Tama, di ba? Mahirap makipag-partner sa hindi mo kilala. Di ba? So, yun yung yung pangalawang mahalagang bagay na dapat nating malaman or na dapat nating tandaan. In order for us to become really a committed servant, dapat una, tayo ay saved. Pangalawa, dapat kilala natin yung pinaglilingkuran natin. Baka meron naniniwala dito na si Kristo tao lang. Meron ba? Ayan. So maganda na kilala natin kung sino ang pinaglilingkuran natin. Kilala natin kung sino ang ating master. Sabi sa ating second principle, sabi sa principle ng ating third point, you can only commit your life and service if you know who your master is. Tama naman. Makakapaglingkod ka lang or makakapaglagay ka lang ng tiwala or ng buong kakayahan mo kung kilala mo yung pinaglilingkuran mo. Sa Philippians chapter 3, yung nangyari kay Apostle Paul sa Acts chapter 22, yung nangyari sa kanya ay iniriterate niya sa Philippians chapter 3. Ibig sabihin, inulit niya, pinakilala niya sarili niya. Nung di pa ako Kristiyano, ito ako dati. Pinapatay ko mga Kristiyano. Pero nung makakilala ko sa Panginoon, sabi niya, lahat ng mga bagay, inari niyang kalugihan. So that's the difference. Kapag ang tao ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, meron siyang ibang desire. Meron siyang ibang objectives. Meron siyang ibang goals. Pero kapag ang tao ay nakakilala sa Panginoon, magbabago lahat yon.
'Di ba? Magbabago lahat yung kanyang goals, magbabago lahat yung kanyang objectives, magbabago lahat yung kanyang mga perspectives or pananaw sa buhay. At yan ay kung talagang kikilalanin ng tao si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Point number 3. Di ba? Mabilis lang tayo. Ayan, mabilis lang tayo. Point number 3. The mark of seeking God's will. The mark of seeking God's will. Ano yung verse natin yan? Matthew chapter 26 verse 9. Ayan. Matthew chapter 26 verse 9. Ano? 39, sorry. Matthew chapter 26 verse 39. So alam natin ang nangyari dito. Story, nung gabi na nagpe-pray si Jesus Christ, saan? Sa Gethsemane. Ang sabi ng Bible doon, siya ay in sorrow. Talagang nalulungkot siya. At ang sabi niya dyan sa verse na yan, ano sabi ni Jesus Christ dyan? Pakibasa nga sa nandyan na. Ano sabi? Oh my Father. Ayan. If we're possible, let this cup pass from me. Yung tinutukoy niyang cup ay ano? Yung kanyang suffering. Yung kanyang pagdadaanan na paghihirap. Kasi malapit na siyang dakpin niyan eh. Lumayas na si Judas niyan eh. Ayan, so, even on that day, na malapit na siyang, malapit niya nang tahakin yung krus ng Kalbaryo, still, he seeks, sabi niya, let this cup pass from me, nevertheless, ano karugtong? Not my will. Ano sabi? Ayan. Hindi kalooban ko. Si Jesus Christ, kung baga sa ating mga tao, kung ako masusunod, ayoko. Pero wag ang kalooban ko. Ang kalooban ng Ama. So ganun yung naging mindset niya. So sa atin, bilang mga Kristiyano, if we are a committed servant, we should keep seeking God's will. Baka kaya na lang natin ginagawa ang mga bagay-bagay dahil kaya natin gawin. Diba? Kasi may mga mindset tayong ganon. Diba? Nagagawin ko tong ganitong bagay kasi kaya ko tong gawin. Wala na sa kanya yung kung ano ba ang kalooban ng Panginoon talaga. Ginagawa na lang natin na parang routinary yung mga bagay-bagay. So before we commit sa paglilingkod sa Panginoon, isa yan sa consider natin. Na dapat alamin natin ano ba ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi sa ating third principle, pakibasa ng third principle. Kung nandyan. Andyan ba? Si Kristo, hinanap niya ang kalooban ng Ama during His life and even until death. Sabi ng Philippians chapter 2, He became obedient even unto death of the cross. Tayo, nabubuhay. Ngayon, tayong mga nabubuhay, dapat tayo
ang mas lalong maghanap ng kalooban ng Diyos. Tama? Kasi yung buhay natin, yung buhay na binigay sa atin ng Diyos, mula nang tayo ay iligtas, siya na ang may-ari niyan, hindi na tayo. Hindi tayo yung mindset ng Kristiyano na okay lang, kahit di na ako maglingkod, sa langit naman ako pupunta. Diba? Pero pa nga yung iba, wala daw silang pake sa award. Wala daw silang pake sa award. Okay lang. Kahit wala akong award, sa langit naman ako pupunta. Pasang awa, ano? Ayan. So, huwag tayong maging ganun yung mindset natin. Na, komot naligtas tayo, okay na. We should live according to the will of God. Meron tayong kasabihan. We are saved to what? Serve. We are saved to serve. So yun yung napakahalagang bagay na dapat nating consider. Pangatlo, unang-una, dapat siguraduhin natin na tayo saved. Pangalawa, ano yung pangalawa natin? Tatandaan niyo yung pangalawa? Know your master. Or dapat kilala natin yung pinaglilingkuran natin. Then pangatlo, seek will. Or seeking God's will. Then number 4. Number 4 na tayo. Amen. Last but not the last. Ayan. Last but not the last. Ayan. So number 4, sa atin, the mark of, ano daw? Surrendered life. The mark of a surrendered life. Galatians chapter 2 verse 20 and Philippians chapter 1 verse 21. Sabi ko naman sa inyo, yung ibang mga verses dito, very familiar. Magbukas tayo ng Bible o hindi, kabisado natin to, kinakanta pa natin. Diba? So, si Apostle Paul, diba, yung kanyang sinabi sa Galatians chapter 2 verse 20, yet not I but Christ liveth in me. At yon ay nagpapakita na yung kanyang buhay ay isinurrender niya na sa Panginoon. At ang sabi niya sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to, ano sunod? Die is gain. Tignan nyo. Pati kamatayan, pakinabang sa Kristiyano. Kung nabubuhay ka kay Kristo. Pero kung hindi tayo nabubuhay kay Kristo, kahit ligtas tayo, matatakot tayong mamatay. Why? Kasi magsusuri tayo or hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Ewan ko lang kung ano magiging reaksyon ng mga walang paki sa award. So, ganun yung sa atin na dapat nating tandaan. Surrendered life is one of the marks of a committed servant. Not necessarily being a missionary, ha? Although, para sa akin, primary yun. Kung may tinatawag na mag-missionary, mag-pastor, that's the greatest service that a Christian can do. Kasi sila yung nasa front line ng spiritual battle. Sila yung mga talagang unang-unang naninindigan pagdating sa salita ng Diyos. Ang ating mga pastors and missionaries. So yan yung ating
pang-apat na marka ng isang committed servant. A surrendered life or nagsuko ng buhay. Meaning, hindi na siya ang nabubuhay sa kanyang sarili, kundi nabubuhay na sa kanya ay ang Diyos at nabubuhay na siya para sa Diyos. Anong sabi sa ating principle? Fourth principle. Okay, pakibasa. Diba? There is no reason to give up. Walang dahilan para sumuko kung sumuko ka na sa Diyos. Ibig sabihin, eto na naman tayo sa sumuko. Naalala ko yung reverse poetry ko. Ayan. So, walang dahilan na sumuko sa buhay kung ikaw ay nagsuko na sa Diyos. Don't give up. Surrender to God. Kasi ang give up, may negative implication. Pero ang surrendering to God, magandang destination. Diba? Meron siyang magandang kahihinatnan, meron siyang magandang kinabukasan kapag ang isang tao ay isinuko niya, o isang Kristiyano, ay isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon as a committed servant. Number 5, last but not the conclusion. Ayan. Last but not the conclusion. Ayan, ano yung number 5 natin? The mark of a finished course. Congrats sa mga graduating. Ayan. So, the mark of a finished course. Sino dito graduating? Whether it be Bible school or secular. Meron yan. Oh, yan. Mga graduating. Ayan. So, ang ating fifth point na pwedeng maging mark ng isang committed servant, the mark of a finished course. Diba? Ang tanda ng natapos na takbuhin. Of course, sa lahat ng mga bagay, sa kahit na anong bagay, pag hindi ka committed sa kahit na anong bagay, hindi mo yan matatapos. Tama? Pag hindi ka committed sa assignment mo, hindi mo yan matatapos. Pero, pag committed ka sa ML mo, grabe! Ba't nagre-react kayo? Ayan, pag committed ka sa ML mo, kahit end season na naglalaro ka pa rin. Di ba? Ganon. So sa atin, napakahalaga na meron tayong finished course. Yeah. Ayan. Meron tayong finished course. Ano ba tong course na sinasabi natin? Ito, probably, ay ang ating Christian life. Acts chapter 20, verse 24. Sige, pakibuksan natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 20, verse 24. Acts chapter 20, verse... Ay, tama ba? Wait lang. Ayan. O ano sabi ni Apostle Paul dito? Sabi niya, "But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God." So sa atin,
sa ating mga Kristiyano, meron tayong course. Meron tayong takbuhin, course of action. Meron tayong race. Kinanta namin kanina, press on. Yung text verse natin, Philippians 3:13 to 14. That speaks of a Christian course. Christian life. The course of a Christian life. Etong Acts chapter 20, Acts chapter, ano yan? Sorry, nakalimutan ko. Ayan, 2024. Na-realize ko bigla. Ayan. So, sa atin ay nagpapaalala na yung ating paglilingkod sa Panginoon, if you are a committed servant, sabi ng Bible doon, that I might finish my course with, ano daw? With joy. Nabanggit na naman pangalan mo, Joy. Ano ba yan? So, with joy, meron dapat tayong kagalakan na matapos yung kung ano man ang takbuhin na inilagay sa atin ng Panginoon. Ito man ay takbuhin ng pagdilingkod, takbuhin ng pagpapaunlad sa sarili, basta sa mabuting bagay. That I might finish my course with joy. And the ministry, nabanggit ang salitang ministry. Tulad ng sinabi natin kanina sa unang-una, sino sa atin na mga gumaganap ang committed at sino ang available lang. So napakahalagang malaman ito. Na tayong mga Kristiyano ay matapos ang ating yung mga bagay na inilagay ng Panginoon sa ating harapan, nang tayo ay masaya. At kapag tayo ay masaya at natapos natin ang takbuhin ng may kasiyahan sa ating mga puso at talagang nalugod natin ang Panginoon, makiklaim natin yung nasa 2 Timothy 4:7. Pakibuksan, 2 Timothy 4:7. Ano sabi ni Paul sa 2 Timothy 4:7? Wait lang. O, ano sabi niya? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Sa Acts chapter 20, buhay pa siya. At sinasabi niya na gusto niyang tapusin yung takbuhin. Yung course na inilagay sa kanya ng Panginoon with joy. Pero dito, ito ay, alam natin na ang aklat na ito ay huli niyang sinulat. Malapit na siyang mamatay nito. Malapit na siya sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, I have fought a good fight, I have finished my course. Sa pananalita natin, parang sinasabi ni Apostle Paul, nagawa ko yung nasa Acts chapter 20. Sabi niya dyan sa 2 Timothy 4:7. So sa atin bilang mga Kristiyano, if we are a committed servant, we should have to finish our course. We should have to finish our race. Yung takbuhin ng paglilingkod na inilagay sa atin ng Panginoon, dapat natin tapusin yan. At matatapos lang natin yan, of course, kung hindi sa rapture, sa ibang paraan. Okay? So, anong ating principle? O, di ba? The greatest course to finish is not a bachelor's degree. Ang problema,
yung bachelor's degree natin ang nagiging dahilan kung bakit nakakadlangan natin yung course natin sa Panginoon. Diba? Kumbaga parang sinasabi natin na busy ako meron akong ano. Iba talaga iniisip nito pang kato Yan. So, ayan. So, kumbaga parang, again, sa mga nababothered, hindi masamang magpatuloy sa pag-aaral, ha? Ayan. Huwag kayong aikinig sa mga nagdidebate ng diploma o diskarte. Ayan. So, ayan. Lilinawin na natin. Bachelor's degree, ang ating mga bachelor's degree, mahalaga yan. That's title, that's a privilege. Yun na, ibinibigay din naman sa atin ng Panginoon. Basta ba magsisikap lang tayo. Kaya lang, hindi dapat yan maging hadlang para yung ating ministry o yung ating service sa Panginoon ay ma-divert. Minsan kasi, di ba, naririnig-dirig natin, ang ibang mga kabataan, elementary, high school, nasa church. Pagdating ng college, nawala. Mapalad ang CBCYP. Kasi sa CBCYP, kahit mga college, even working, young professionals, nagpapatuloy. Kaya kayong mga nasa high school, ayan, high school, and even sa mga kapwa naming college student, ayan, let us stay in the church. Hindi dapat maging dahilan yung ating mga kabisihan sa pag-aaral or sa mga anumang bagay para unti-unti tayong ilayo niyan sa Diyos. Diba? It's nothing wrong to study. Pero ang sabi rin ng Bible, study to show yourself approved unto God. Diba? So, ganun yung napakahalagang bagay na dapat nating tandaan. Ano ulit sabi? The greatest course to finish is not a bachelor's degree, but a course toward God's glory. Ayan. Kung ikaw ay college or graduating ng senior high or kahit na anong degree, maganda yan. Pero mas maganda yan kung mapapanatili mo na ikaw ay naglilingkod pa rin sa Panginoon despite of that thing. Despite of that busyness sa buhay. Huwag natin siyang gawing, sabi nga ni Sir Julius, huwag natin siyang gawing unnecessary business. Ibig sabihin, dapat yan yung maging milestone natin para sa pamamagitan ng ating buhay, lalong maluwalhati ang Diyos. Kung yung mga magulang natin natutuwa na tayo ay nakakapagtapos ng pag-aaral, how much more ang Diyos mas lalong matutuwa na ang anak niya na kahit nakapagtapos ng pag-aaral ay nagpapatuloy pa rin maglingkod. Yun ang maganda na dapat makita sa atin if we are a committed servant. Okay, in conclusion, eto na. Last na talaga to, in conclusion na tayo. Ayan, sabi sa ating conclusion, God wants us to be committed in serving Him. Not just based on our ability or availability, gaya nung sinabi ko kanina. Sinasabi natin, sino ang committed, sino ang available lang.
Inulit na naman natin. Ability or availability, but more so, based on, ano? The willingness of our hearts to serve. Colossians chapter 3, verse 23. Ano sabi ng Bible dyan? Colossians chapter 3, verse 23. Wait lang. No, Colossians chapter 3, verse 23. Yan, nagkamali lang yata. Ayan. 3:23, ano sabi diyan? Whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord, and not unto man. Finally, kung nais nating maging committed servant, lagi nating tatandaan na ang ating mga paglilingkod, yung ating mga ginagawa, ay dapat nakatuon, focus sa Panginoon. Gagawin natin siya ng ating buong puso, nakafocus sa Panginoon. Hindi yung habang naglilingkod ka, may ibang mukha kang iniisip. 'Di ba? Meron tayong ibang kumbaga parang meron tayong ibang habang ginagawa natin yung paglilingkod. Pero paalala sa atin ng Panginoon, paalala sa atin ng kanyang salita, whatsoever you do it heartily, as to the Lord. Natin kakalimutan yan, as to the Lord, and not unto man. So yan yung napakahalagang bagay na dapat nating tandaan. Una, we must be saved. Kung tayo iligtas na, amen. Ulit, lahat nga ulit na nang ligtas na, magsabi ng malakas na amen. Mahina ah. Nawala. Lahat ng ligtas na, magsabi ng malakas na amen. Ayan. And then, yung ating, yung ating second point? I-wrap up lang natin. Mark of desiring to know God more in His life. So, desiring God in our lives. Then number 3, seeking God's will. Number 4, surrendered life. And number 5, finished course. So, yung mga marks na yan ng pagiging committed servant ay dapat makita sa atin. So that hindi lang talagang tayo ay committed. Hindi committed, ha? Talagang committed. Hindi committed. Ayan, sinabi ko na, Sainel, lansan ka na. Pinapasabi niyo sa akin yun kagabi. Ayan. So, ayun, again, maraming salamat sa inyong lahat. At naway napagpala tayo lahat sa salita ng Diyos. Tayo muna magtayo. Tayo ay manalangin para sa pagwawakas ng ating lesson. Okay, let's pray. Let's pray po. Heavenly Father, maraming salamat po muli, Panginoon, sa mapagpalang gabing ito. Salamat po sa buhay at sa kalakasang ibinigay niyo po sa bawat isa, maging sa pagkakataon na muli po kami nagsama-sama at kami po ay mag-aral po ng inyong salita, Panginoon, patungkol po sa pagiging isang committed servant. O Lord God, nawa ang mga paalalang ito mula sa inyong salita ay patuloy naming ingatan sa aming mga puso at kami po, Panginoon, bilang inyong mga iniligtas, bilang inyong mga ginawang anak at bilang inyong mga makakasama, Panginoon, sa inyong kaharian, nawa, Panginoon, na habang kami ay narito sa lupa, kami po ay patuloy na maglingkod at gawin ang lahat ng buong puso at para sa inyong banal na pangalan. O Lord God, muli po, maraming salamat po. Ito po ang aming samot na langin sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Teacher Jody? Okay, maraming salamat po, Brother Matthew. So, maaari na po kayo makaupo.
Ayan, napakaganda yung naging lesson ni Brother Matthew ngayon. Sino dito nandito nung December, ang tawag doon, yung ginawa natin dyan? Year end. Ano yung tema natin doon? Sino nakakaalala? Serving God More this 2024. So this year, nakailang months na about commitment, di ba tama? Yung topic natin ngayon. So sana this 2024, mas lalo tayo maging committed sa paglilingkod sa Panginoon. So kung last year, examine din sarili natin na kung last year, yung paglilingkod na naibigay natin sa Panginoon, hindi ganun ka, dapat ngayong year, mas lalo natin yun lagpasan. 'Di ba? Kung halimbawa, last year, yung paglilingkod natin, yung naibigay natin sa Panginoon, parang mga nasasabihin mo na sa 30% lang yung naibigay mo sa paglilingkod. Pero dapat this year, dapat mas malagpasan mo pa yon. Oo, hindi dapat yung last year 30% yung paglilingkod mo, tapos this year mas lalong bumaba. Dapat hindi ganun tayo mga Kristiyano. So, nawa bawat isa sa atin ay maging kagamit-gamit sa paglilingkod at sa gawain ng Diyos. So, ayun lang at next natin ay may kainan ba? Wala, umaasa sila. Okay, tawagin po muna natin si Brother Sainel at si Brother RG. Para sa isang kanta muna. Para naman mabuhay-buhay. At after nyan ay magkakaroon na po tayo ng offering. Paki-ready na po yung ating mga dyan para sa offering. Amen. Tayo po tayong lahat. Let's sing in I'm happy in the service of the King. Amen. As servant, mas maganda po na lahat po ng committed servant po ay masaya po sa gawain. Hindi po siya yung cause ng hindi maganda at hindi siya yung dahilan bakit upang masira ang gawain. Amen. Ang pagiging servant, wala. Okay, sige. In the service of the King. Kaya po, in speaks of servanthood, it is always about the act of humility. It is about the attitude of our hearts. It is about the application of the Holy Scripture. It is all about Christ-likeness. It's all about character. And it's all about commitment. Kaya nawa sana bawat isa sa atin ganun po at magpatuloy po tayo magtapat sa Panginoon. Okay, ano po? Awitin po natin first stanza and last stanza. In the first stanza now, ready sing. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King, in the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. And let's stanza now. I am happy in the service of the King. Amen. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. Yun, so thank you, Brother Sainel. So ngayon po ay magtitipon na po tayo ng ating kaloob. Sino? Si Yan. Iba na kasi yung... So, tinatawagan ko po si Brother Sian para mag-lead po ng ating offertory prayer po. Kaya mo yan.
Okay, magdasal po tayo. Manaming makapangyarihan sa lahat muli. Lubos po kami nagpapasalamat sa araw po nito na inyong pinag-ulob sa amin, Lord. Lord, i-bless niyo pong matitipon po, Lord, na mas magamit pa po ito sa inyong panambahan, Lord, at i-bless niyo pong araw na ito, Lord. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Sound check. Yeah, Miss sabihin si Sir Aaron. Hello, hello. Ayan, sige po habang naikot yung offering natin. Tandaan nyo po, kailangan po ng Panginoon hindi available. Hindi rin magaling. Ang kailangan po ng Panginoon yung committed. Okay, kaya po matuto po tayo sa mga sinabi ni Sir Matthew, galing sa salita ng Diyos. 'Di ba? Ang mga ginagamit po ng Panginoon ay yung mga humble, yung mga willing maglingkod. At higit sa lahat, yung committed. Dahil kailan ka magkukumit? Ayan let this be a challenge po sa lahat ng nandito ngayon. Kailan kayo magkukumit? Kung hindi ngayon, kailan pa? Okay? Kung hindi ka magkukumit ngayon, sa iba ka magkukumit. Tandaan niyo po yan Kung hindi po kayo magkukumit ngayon, sa iba kayo magkukumit. Kaya nawa, lahat po na nandito ngayon ay magkumit para sa Panginoon at hindi sa iba magkumit. At announcement lang po, next fellowship natin ay May 19. May 19. Next Sunday po, mag-start na po tayo ng practice natin, youth choir. Kakanta po tayo sa June. Okay, kakanta po tayo sa June. 2 kanta yung kakantahin natin, so magpa-practice na tayo. And isasend na po yan ngayong darating na week, isasend po yan sa GC, yung mga -1, para mapag-aralan na natin. Another thing po, yung group leaders, maiwan po, meron tayong saglit na meeting with Sir Bong. At hindi na po tuloy yung awarding Hindi na po tuloy yung awarding. So sa December na tayo mag-awarding lahat. At pag-pray po natin yung darating na crusade. July na, May na ngayon. Ang bilis ng panahon, 2 buwan na lang. Diba? At sa mga pag-pray din natin, yung mga magtatapos ngayong May, kung di kayo magtatapos, mag-move up to another grade level. Ayan, yung mga first year ngayon, second year na. Yung mga second year college ngayon, third year na. Tapos, yung mga third year ngayon, fourth year na. Fourth year na pala ako. Next month. Fourth year na pala kami. So, ang bilis. Ano na? Ayun, so, pag-pray natin lahat. At any question pa, meron pa kayong tanong? Marami pong salamat, Group Deborah. Palakpakan nga natin yung Group Deborah for holding this event. Yan. Next po nating grupo na magli-lead ay ATOS. Kaya paghandaan natin. Then, meeting po, group leaders. Meron lang po tayong short meeting. Sige po, Brother Matthew, kung ano bahala. Sige, ayan. Again, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for your availability and commitment na umattend sa ating fellowship. And tinatawagan ko si Brother Jefta para sa ating closing prayer. Let's pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord, sa araw na binigyan niyo sa amin, Lord. Salamat din po sa pagkakataon na makapagtipon-tipon kami, Lord, at makapaglingkod sa inyo, Lord. Salamat po sa natapos na fellowship at dalangin ko po na tulungan niyo po kami at gabayan sa pag-apply nito sa pang-araw-araw naming buhay. Patawad po sa aming nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, Lord. At kung may mga dalangin pa po na hindi nabanggit ang bawat isa, Lord, kayo na po ang bahala na magtupad nito, Lord. Ingatan niyo po kami sa temporary yung paghiwa-hiwalay at pagbalik sa tahanan namin, Lord. Ingatan niyo po kami palagi, Lord. Kayo po ang mauna sa aming buhay, Lord. Salamat po. Ito lang po ang samot dalangin sa aming nabis na pangalan naming Diyos na buhay. Amen. Amen. Again, thank you po sa lahat. Thank you sa inyong pagsuporta and nawa
may natutuhan tayo for today. And to God be all the glory. Deborah, may stick O tayo rito. Deborah members, mga kabubuyog,